Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1968. Walang eksaktong lugar. Quezon. Bago natin simulan ang kwento, paki-like at share ng video natin mga kabaryo. At huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe bilang pagpapakita ng suporta sa ating channel. Isang gabi, habang nasa kalagitnaan ng panganganak, ang asawa ni Vito ay nakarinig sila ng pagdapo ng isang ibon sa kanilang bubong. Nagtinginan sila ng kumadrona dahil alam nila na hindi ito ordinaryong nilalang. Laganap kasi sa kanilang lugar ang mga aswang. Nag-umpisa man siyang matakot pero pinalakas na lamang niya ang kanyang loob para sa kanyang asawa. Pilit naman niyang pinakalma ang asawa na wag isipin ang bagay na nasa bubong. Sa pagpapatuloy ng panganganak ay naglakas loob si Vito na kumuha ng itak at lumabas ng bahay. Nanginginig ito habang mahigpit na nakahawak sa itak. Marahan naman siyang tumingala at nakita niya sa unang pagkakataon ang hindi maipaliwanag na itsura ng isang nilalang. Kung may salitang higit pa sa pinakanakakatakot, ay heto na yon. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanigas na ang buong katawan. Marahang gumapang sa bubong ang nilalang na iyon patungo naman sa kanya. Umaatungal ito ng mahina at tila naglalaway pa. Binalot na ng matinding takot ang diwa ni Vito at kahit ang pagsigaw ay hindi niya nagawa. Bumuelo naman ang aswang at lumundag upang atakihin na si Vito. Ngunit may isa pang nilalang na bumangga rito at nagpagulong-gulong sila sa lupa. Gamit lamang ang kamay ng taong nakaitim ay binali nito ang pakpak ng aswang. Sumigaw naman iyon sa tindi ng sakit. Nagpupumiglas ito habang nakadaga ng tao sa likuran nito. Habang walang tigil naman pinagsasapak ang ulo. Kumakalmot na sa lupa ang aswang na iyon. Nalabis ang paghihirap. Hanggang sa tuluyang pinihit ng tao ang ulo ng aswang at nabali ang leeg nito. Tumayo naman ang lalaki at pasimpleng hinila patungo sa dilim ang katawan ng aswang. Ilang segundo pa bago bumalik ang ulirat ni Vito. Agad naman siyang tumakbo sa loob ng bahay. Nanginginig pa rin siya habang umiinom ng tubig. Hanggang sa narinig niya na ang iyak ng sanggol at dito na tuluyang bumalik sa normal si Vito. Ang pangyayaring iyon ay ibinahagi ni Vito sa mga kapitbahay at ang malaking katanungan ay kung sino ang taong nakaitim na nagligtas sa kanyang buhay at tinalo ang aswang na iyon. Ayon sa mga may nakakaalam sa aswang, isang tiktik ang umataki kagabi. Samantala, nakakubling nakatanaw si Tiago sa mga taong nagkukumpulan sa labas ng bahay ni Vito. Si Tiago ay ang bagong salta sa baryo. Mag-isa itong namuhay at nakatira malapit sa may ilog. Bilang bago sa lugar, ay hindi naman maiiwasang pagdudahan ang katauhan ni Tiago. Sa tuwing maglalakad si Tiago, ay nginingitian at binabati naman siya ng mga tao. Ngunit sa tuwing tumatalikod na ito, ay pinagbubulungan na siya ng mga tao. Pero matagal na rin naman ang pag-iral ng mga aswang sa lugar bago pa man dumating si Tiago. Lingid naman sa kalaman ng lahat, si Tiago ay isang antingero. Siya ang nilalang na nagkukubli bilang taong nakaitim. Ang dahilan ng kanyang pagkukubli upang protektahan ang sarili sa kanyang mga kalaban.
Bago napadpad si Tiago, sa baryo na yon ay may pinaslang siya na isang buong pamilya ng mga aswang. Subalit taliwas ito sa pagkakaalam ng mga tao. Itinuturing na kriminal si Tiago sa lugar na yon. Ang kanyang pagbuksa sa mga salot ay naging dahilan upang siya ay pinatawan ng kasalanan. Namuhay ng tahimik at payapa si Tiago. Pinilit niyang pakisamahan ang mga tao na kahit ilag ito sa kanya. Pumasok naman siya bilang trabahador ng palayan at kapag walang gawa ay nagbebenta siya ng gulay sa palengke. May mga sariling pananim kasi ito ng gulay, pero kailangan din niyang umangkat sa mga taga-supply upang may itinda siya. Simple at maliit lamang ang kanyang tahanan, pero sa ilalim nito ay naroroon ang katakot-takot na mga sandatang panlaban sa mga aswang. Isipin mo na lang, ang lahat ng uri ng sandatang may talim, meron ito si Tiago. Nakatago ito sa isang malaking silid na nasa ilalim mismo ng lupa. Bukod naman sa mga aswang, ay may iba pang mga tinik sa buhay itong si Tiago, ang grupo ni Baltasar. Noong una ay sa mga malalaking tindahan lang nang hihingi ng pera ang mga ito. At kapag hindi ka nagbigay, tiyak ang mga paninda mo ay kakalat sa lupa. Isang hapon ay lumapit si Baltasar sa tindahan ni Tiago. Nang hingi naman ito ng pera para daw pambili nila ng inumin. Nagbigay naman agad si Tiago para wala ng gulo. Ngunit nakulangan yata ang maton at nais nitong ubusin ang lahat ng nasa kahan nito. Dito na pumalag si Tiago at nakiusap na wag naman ubusin ang kanyang kinita sa buong araw. Isang sapak agad ang natamo ng tindero ng gulay. Sa itsura nitong patpatin ay pinagpapasapasahan siya ng 5 kalalakihan. Bumagsak si Tiago, nabugbog sarado at duguan. Naawa naman ang kapwa manininda at agad naman siyang tinulungan. Aawa-awa man ang itsura nito, ay baliwala lamang ito sa kanya. Sa katunayan ay sinadya niya na magmukhang mahina sa paningin ng mga tao bilang bahagi ng kanyang pagkukubli. Bandang 5:00 ng hapon ay nagligpit na ng mga munting tindahan si Tiago. Sa kanyang paglalakad ay nakita niya ang grupo ni Baltasar. Nag-iinuman ito sa bakuran ng isang bahay. Lumihis na lamang siya ng daan upang hindi siya makita ng mga ito. Sa pagdating niya naman sa bahay ay umupo siya sa may silya at kinakapa-kapa ang bugbog sa muka. Kaya naman niyang pahilumin ang sugat niyon, pero hindi niya ginawa. Maya-maya pa ay tumayo na si Tiago at nagtungo na sa may kusina. Habang lumalaklak siya ng tubig ay may nakita siyang mga nilalang na nagtatakbuhan sa paligid. Napangisi at napailing na lamang ang antingero. Nagmamanman ang mga aswang na nasa anyong aso at naghihintay ito sa pagsapit ng gabi. Pasimple naman siyang lumabas at nagpausok ng balat ng niyog. Sa paraang ito ay makakaranas ng pagkahilo ang mga aswang sa oras na makalanghap sila ng usok nito. Kaya na itataboy sila nito. Isang mabisang pangontra sa aswang ang balat ng niyog. Kahit pansamantala lamang ito ay magdudulot naman ito sa mga nilalang ng hindi magandang pakiramdam. Naghanda na rin ng hapunan si Tiago habang patuloy na
pinakikiramdaman ang mga nilalang sa labas. Ilang oras din na nawala ang presensya ng mga ito at sa paghinga ng antingero ay muling nagparamdam ang mga aswang. Ubod ng dilim ang paligid dahil walang buwan at di rin ugali ni Tiago ang mag-iwan ng bukas na ilaw. Marahan nang lumapit ang mga aswang na nasa anyong aso. Nasa 6 ang bilang ng mga ito. Naglalaway at gutom na. Sabik ng lumapa ng laman ng tao. Hanggang may isang aso ang umatungal at agad lumagapak sa puno ng kahoy na may ilang metro ang distansya. Nabaling naman ang atensyon ng iba pa. Ngunit isa-isa din silang pinabagsak ng isang nilalang na hindi nila halos mahagilap. Partida. Wala halos nakikita si Tiago, pero walang kahirap-hirap niyang napaslang ang 6 na aswang. Kinabukasan naman ay balik sa normal ang galawan ni Tiago. Lumusong siya sa ilog upang maligo. Matapos nito ay nag-igib naman siya sa bukal na nasa paanan ng isang burol malapit din sa ilog. Hindi naman kalakihan ng ilog pero may kalaliman ito. Nang paalis nito ng bahay ay may isang lalaking nakatanaw mula sa di kalayuan. Alam na alam ni Tiago na hindi iyon ordinaryong nilalang. Kampante naman siya dahil protektado ang kanyang bahay sa mga nilalang tulad ng aswang. Patay mali siya lamang siya at nagpatuloy na patungong palengke. Habang nagbubukas pa lamang siya ng tindahan ay may matandang lumapit sa kanya at nag-alok ito ng mga kalamansi. Magandang umaga sa iyo, iho. Baka gusto mong kunin ang mga kalamansi ko. Mura lang ito. Pag-alok naman dito ng matanda. Magandang umaga din sa iyo, Manong. Mukhang madami yan ah. Kayo lang bang nagbuhat niyan? Wika naman dito ni Tiago. Oo, pero kinarga ko naman to sa kangga. Ayun ang kalabaw ko. Matanda na rin yan pero malakas pa din. Tugon naman dito ng matanda. Sige po pero konti lang ang kukunin ko. Baka malanta lang kasi kapag madami. Sambit naman dito ni Tiago. Abay walang problema iyan, iho. Basta sa akin ka nakukuha ng kalamansi magmula ngayon ha. Ako nga pala si Simon. Nakangiting wika naman dito ng matanda. Walang problema, Mang Simon. Sige po. Ako naman si Tiago. Tugon naman dito ng antingero. Mukhang bago ka sa lugar na ito, iho. Kailangan mo ng kalamansi sa lugar na ito. Wika naman dito ni Simon. Nakuha naman ni Tiago ang ibig sabihin ng matanda. Tumango na lamang siya dito at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Hanggat maaari kasi ay ayaw pag-usapan ni Tiago ang mga bagay na may alam na siya. Katulad na lamang ito sa mga naglipa ng aswang sa baryo. Ayon naman sa nalaman ni Tiago, halos kalahating dekada na ang nakalipas ng may natagpuang bangkay sa baryo. Para itong nilapa ng mabangis na hayop. Simula nun ay nagkasunod-sunod na ang mga natatagpuang bangkay. Gawa nga sa hindi ordinaryo ang pagkakapaslang ay umusbong na ang usapin na aswang ang may gawa ng patayan. Hanggang sa may mga nakakita sa pag-atake ng aswang. Binalot na lamang ng takot ang mga tao. At sa paglipas ng panahon ay may umusbong na iba't ibang uri ng mga ito. Samantala, sa pag-uwi niya ng bahay, ay nakita na naman niya ang lalaki kaninang umaga na nakatanaw na naman mula sa di kalayuan. Nagpatay mali siya pa rin si Tiago at mula sa loob ng bahay ay nakasilip siya sa siwang at pinagmamasdan ang lalaking yon.
Patuloy itong sinisipat ang kanyang bahay. Makalipas ang ilang minuto, mula naman sa likuran ng lalaki ay sumulpot si Tiago. Laking gulat ng nilalang nang biglang nagsalita si Tiago. Agad naman itong humarap at gumuhit ang matinding pagkagulat sa mukha nito. Subalit bago pa man makapagsalita, ang nilalang na iyon ay tumarak na. Sa sikmura nito ang karit na animoy nakaangkla. Ilang saglit pa ay itinuloy ni Tiago ang paghiwa mula sa tiyan patungo sa dibdib ng nilalang. Sa ganoong kadali ay napaslang ni Tiago ang aswang na nagmamanman sa kanya. Walang kwentang nilalang, ang lakas ng loob niyong sindakin ako. Wika naman dito ni Tiago bago niya tuluyang gilitan ng leeg ang aswang na yon. Hinila ni Tiago ang katawan ng aswang na yon at sinindihan sa may likod bahay. Habang nakatitig siya sa nag-aapoy na bangkay, ay bumalik sa kanyang alaala ang isang pangyayari sa buhay niya na hindi niya malilimutan at naging dahilan kung bakit niya pinasok ang buhay antingero. Noong nasa 12 anyos pa lamang siya, isang gabi ay nagising na lamang si Tiago nang gisingin siya ng kanyang ina. Takot at umiiyak na ang ina niyang kanyang nakita. Nagtaka at nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Kalong-kalong din ang kanyang ina, ang bunso niyang kapatid na nasa 2 taon pa lamang. Habang nasa sulok at nagtatago sila sa may kwarto, ay naririnig ni Tiago ang kanyang ama na tila may kaaway sa labas. Nagkakalabugan at umaatungal ang kanyang ama. Tanda na labis na itong nasasaktan. Sa mga sandaling yon ay naguguluhan si Tiago kung sino ang kaaway ng kanyang ama. Sa pagtatanong niya sa kanyang ina ay tanging pagsenyas lang na manahimik na lamang sila ang naitugon nito. Hanggang sa biglang may lumagapak sa may lupa at may isang nilalang na umangil ng malakas. Hindi na rin nila narinig pa ang boses ng kanyang ama. Tumahimik ang paligid. Ipinasa ng kanyang ina ang bunso kay Tiago at mahinang nag-abiso na wag aalis sa may sulok. Tumayo naman ang babae at kinuha ang kutsilyo sa ilalim ng kama. Marahan itong nagtungo sa pinto at nanginginig sa takot. Bago pa man niya ito mabuksan ay lumusot na ang isang malaking kamay at agad bumaon sa tiyan ng ina ni Tiago, ang matalas at mahabang kuko ng nilalang na yon. Agad naman bumulwak ang maraming dugo sa bibig ng babae, dahilan upang mapasigaw si Tiago sa tindi ng takot. Matapos nito ay paulit-ulit pang hinila ng nilalang ang katawan ng kanyang ina hanggang sa mawasak na ang pinto. Bumagsak sa lupa ang nakadilat ngunit wala ng buhay na ina ni Tiago. Niyakap ng gusto ni Tiago ang kapatid na umiiyak sa mga sandaling yon. Pilit din niya itong pinapatahimik ngunit nananatiling umiiyak pa rin ito. Ilang sandali pa ay pumasok ang isang malaking nilalang na may nakakatakot na itsura. Natulala naman si Tiago at nanigas sa labis na pagkasindak. Tumayo naman ito sa kanyang harapan at tumawa. Maya-maya pa nang biglang inagaw ng nilalang ang kanyang kapatid at mismong sa harapan niya, kinain ito ng buhay. Halos mawala na sa katinoan si Tiago nang marinig niya ang labis na pag-iyak ng kanyang kapatid abang inuunti-unti itong kinain ng aswang. Ibinagsak ng nilalang sa sahig ang putol-putol na katawan ng bata. Sa mga sandaling yon ay alam na ni Tiago na siya na ang isusunod ng aswang. Nais niyang sumigaw at tumakbo pero hindi niya naman magawa.
Nanginginig din ito at pinagpapawisan at dilat na dilat ang kanyang mga mata habang nakatitig sa bangkay ng kanyang ina at kapatid. Humahakbang na ang nilalang papalapit sa kanya. Lumabas ang mahabang dila nito at dinilaan ang mga dugo na nasa lupa. Ngumisi rin ito na tila isang demonyo ang nilalang na yon upang siya na ang isusunod ng biglang may humila sa aswang at ibinilabag ito sa dingding. Nawasak at lumusot palabas ang aswang matapos itong atakihin ng isang lalaki. Matapos nito ay agad siyang nilapitan at kinarga at lumabas ng bahay. Habang tumatakbo ang lalaking may karga sa kanya, ay kitang-kita naman niya ang 3 pang kalalakihan na pinagtutulungan ang aswang na yon, hanggang sa makalayo na sila at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Nang maimulat niya ang kanyang mga mata, ay maliwanag na sa paligid pero nasa ibang bahay na ito. Sa kanyang pagbangon ay nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo naman sa paanan ng kama. Napatras pa si Tiago dahil sa pagkabigla. Ngumiti naman ang matanda at nagwikang huwag siyang matakot dahil ligtas na siya. Pumanhik na rin ang kwarto ang 4 na kalalakihang nagligtas sa kanya. Dito lang niya napagtanto na napakalaki ng mga katawan nito at mukhang mga mandirigma. Hindi niya na alam kung ilang araw siyang tulala at tahimik, pero ang mga taong yon ay kinupkup siya at inalagaan. Simula nun ay lumaki na si Tiago sa piling ng mga antingero. Sa murang edad ay may kamalayan na siya sa mga hindi ordinaryong nangyayari sa paligid, lalo na sa pagtakip ng dilim sa mundo. Isang gabunan ang pumaslang sa kanyang pamilya ayon sa mga nag-alaga sa kanya. Ang nangyari sa kanyang pamilya ay nagbigay sa kanya ng pagnanasang makapaghiganti. Nais niyang bigyan ng hustisya ang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng paglipol sa lahat ng aswang na kanyang makikita. Dahil sa kanyang determinasyon at sa tulong ng mga antingero, ay naging isa na si Tiago sa kanila. Ang mga taong iyon ay nagtataglay ng higit pa sa isang mutya. Nang dumating ang panahon na nagbinata na si Tiago, ay marunong na sa pakikipaglaban. Ipinagkaloob ng pinakamatandang antingero ang isa sa mga tangan nitong mutya. Walang iba kundi ang ngipin ng kalabaw. Sumasama na rin sa panunugis ng aswang itong si Tiago. Batid ng mga kasamahan nito ang napakalupit na estilo niya sa pagpaslang ng kalaban. Sa paglipas pa ng panahon, bago tuluyang namayapa, ang matanda ay ibinigay niya kay Tiago ang isa pa at huling tangan nito na mutya ng kampana. At sa muling paglipas pa ng panahon, ay napunta kay Tiago ang mga mutya pa ng kanyang mga kasama. Hanggang sa hawak niya na ang mutya ng batis, mutya ng pangil ng kidlat, mutya ng palos, at ang mutya ng bato-omo. Idagdag mo pa ang pinakahuling natanggap niya, ang 3 pico Roma. Sa pangkalahatan ay tangan ni Tiago ang 7 mutya. Walang ginawa si Tiago kundi ang palakasin pa ang kanyang sarili at pinatindi pa ang kanyang kaalaman. Likas na sa kanyang itsura ang pagiging matangkad at payat. Kaya naman sa isang tingin ay hindi mo aakalain na nagtataglay ito ng mga mutya at isa itong mandirigma. Kahit maraming taon na ang nakalipas, ay hindi pa rin nabawasan ang kanyang pagnanais na pumaslang ng aswang. Walang sinasanto si Tiago. Lahat ng masasamang nilalang na may taglay na kapangyarihang itim ay inuubos niya.
nagmistulan siyang berdugo ng mga demonyo sa lupa. Samantala, makalipas ang ilang araw, ay muling nagpakita si Simon na may inaalok na namang mga kalamansi. Habang masaya silang nagkwekwentuhan, ay may narinig silang sigaw ng isang babae. Kinutongan na pala ng grupo ni Baltasar ang tindera, ngunit wala pa itong maibigay dahil kakabukas pa lang ng simbahan. Lumuhod naman ang babae at nagmamakaawang tigilan na ang pagsira sa kanyang paninda at sinampal pa ito ni Baltasar. Tignan mo ang mga taong yan. Ang lalaki ng mga katawan pero hindi man lang magbanat ng buto. Umaasa lang sa pangungotong. Kailan kaya matitigil ang mga yan? Wika naman dito ni Simon. Bakit kaya lalakas ng loob ng mga yan? Araw-araw na lang nilang ginagawa yan. Sambit naman dito ni Tiago. Paano ba kasi kapatid ni Baltasar ay pulis? Kaya namimihasa ang mga kumag. Ay nako. Tugon naman dito ng matanda. Sa mga sandaling yon, ay nais niya nang sugurin ang mga abusado. Matinding pagpipigil muna ang kanyang ginawa. Pero may naisip siyang paraan. Isang parusa na mas nararapat sa mga taong katulad ni Baltasar. Napapansin ni Tiago na madalas mag-inuman ang grupo sa bahay ng isa sa mga ito at inaabot ito ng gabi. Isang gabi ay nadaanan na naman sila ni Tiago, ngunit lumihis na naman ang dinaanan ang antingero. Habang naglalakad siya sa kalagitnaan ng dilim, ay may napansin siyang nilalang sa unahan. May konting liwanag ng buwan, dahilan upang masilayan niya ito kahit naman hindi gaanong klaro. Napangisi pa si Tiago sa kanyang nakita dahil mukhang mas mapapaaga ang kanyang nais gawin. Balak niya kasing ipalapa sa mga aswang ang grupo ni Baltasar. Umaktong natatakot itong si Tiago at tumakbo ito pabalik. Agad naman siyang hinabol ng aswang na kung tumakbo ay kasama pati ang mga kamay. Nang malapit na siya sa mga nag-iinuman, ay itinago nito ang kanyang sarili sa paningin at pakiramdam ng aswang. Tumigil ang aswang at nagpalinga-linga sa paligid at sumisinghot sa hangin. Hanggang sa naamoy nito ang mga nagkakasiyahang abusado. Marahang lumapit ang aswang at umakyat ito sa bakod. Naglalaway na tila gutom na gutom. Laking gulat nila Baltasar nang makita nila ang aswang na nakapatong sa haligi ng bakod. Tila nawala ang espiritu ng alak na lumukob sa kanilang diwa. Agad nagpulasan, ngunit mabilis naman silang inatake ng aswang. Isa-isa silang pinagkakagat nito sa leeg, dahilan upang bumagsak sa lupa. Pilit na pinipigilan ni Baltasar ang pagbulwak ng kanyang dugo at nagsikap na gumapang, habang ang aswang ay isa-isang nilantakan ang kanyang mga kasama. Umabot na si Baltasar sa hagdanan ng bahay nang lumingon sa kanya ang aswang na yon. Mabilis nitong hinila ang pinuno ng mga grupo. Dumampot pa ng isa ang aswang at tuluyan na itong naglaho sa dilim habang humihina na ang pagsigaw ni Baltasar. Sa lahat ng nangyaring yon ay nagmasid lang si Tiago. Wala siyang ginawang tulong at hinayaan niya ang aswang na gawin iyon lahat. Sa wakas ay natapos na ang panggugulo at pang-aabuso ng grupo ni Baltasar sa mga tao. Iyon ang kaparusahan na nais ni Tiago sa mga katulad nila. Demonyo sa demonyo.
Inabukasan ay nagkumpulan na lamang ang mga tao sa labas ng bahay habang naroroon pa sa bakuran ang tatlong kalalakihan. Isa si Tiago sa mga nakiusyoso. Naawa man ang mga tao pero ipinagpasalamat pa nila ang nangyari sa mga ito. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis kasama dito ang kapatid ni Baltasar. Tinanong naman ito ang mga tao sa boses na magkahalong galit at pangamba habang hinahanap ang kanyang kapatid. Pero tulad sa mga nakaraang biktima ng aswang, ay walang nagawa ang mga otoridad ukol dito. Nagsialisa na rin ang mga tao at si Tiago ay nagtungo na sa palengke. Makalipas ang ilang araw, habang nasa palengke, ay nakita ni Tiago ang dalawang lalaki. Sila ay miyembro ng kapulisan sa lugar na pinanggalingan ni Tiago. Lugar kung saan niya pinaslang ang isang pamilya ng aswang. Nakasibilyan ang mga ito at sa kilos nila ay tila may hinahanap silang tao. Hindi naman problema kung si Tiago ang unang makapansin sa kanila dahil kaya nitong ikubli ang sarili kahit sa tao. Ngunit papaano lang kung sila ang unang makakita kay Tiago? Tiyak, malalantad na ang kanyang sikreto. Kahit maglulupasay pa siya sa pagpapaliwanag, wala namang otoridad na maniniwala sa mga aswang. Isang krimen ang tingin nila sa ginawa ni Tiago. Pero mabuti na lang ay nagpalit ng pangalan si Tiago. Ang baryo kung saan niya nakasagupa ang pamilya ng aswang ay isa lamang iyon sa mga lugar na nagagawi si Tiago. Wala talagang nakakaalam sa totoo niyang pangalan, maliban sa mga kumupkup sa kanya. Sa sandaling nagawi na ang dalawang lalaki sa tapat ng kanyang tindahan, ay sumilip lamang ito at umalis na rin dahil walang tao, pero ang totoo ay naroroon lamang si Tiago at tahimik itong nakaupo. Kailangan niya ng magdoble ingat dahil umabot na pala sa lugar ang paghahanap sa kanya. Ilang araw lang naman ang kailangan niya hanggang sa tuluyang lisanin ng mga ito ang baryo. Samantala, habang naglalakad na siya pauwi, ay may papalapit sa kanya, nakalabaw na merong kangga. Lulan naman ito ang mag-asawa. Nang lumagpas ito sa kanya, ay nagbatian sila at napansin niya na buntis ang babae na nasa kangga. Sa itsura ng mga ito, ay mukhang nagbabalik sa baryo dahil sa iilang kagamitang dala. Gawa nga ng kilala din ng ibang tao ang mag-asawa, kaya niya nasabing taga rito ang mga iyon. Pero bakit pa bumalik ang mga taong ito sa kabila ng katotohanan na pinamumugaran ng mga aswang ang kanilang baryo? Kung sa bagay, makakatulong pa sa kanya ang buntis na iyon dahil tiyak aabangan nito ng mga aswang, at sa sandaling yun ay hindi na siya mahihirapang hanapin pa ang mga nilalang. Palihim niya namang sinundan ng mag-asawa upang malaman nito ang kinaroroonan. Nang makarating ang mga ito sa bahay, ay agad na ring umalis si Tiago. Sa kanyang pag-uwi ay dumiretso siya sa lihim na silid na nasa ilalim ng lupa. Doon ay pumili siya ng sandatang gagamitin sa muling pakikipaglaban niya sa mga aswang. Alam na alam ni Tiago na ang amoy ng buntis ay kumalat na sa paligid at may aswang na nakalanghap na nito. Kinagabihan sa mismong araw na iyon ay nagtungo na si Tiago sa bahay ng mag-asawa. Bandang 9:00 na ng gabi, tahimik na ang loob ng bahay na may isang gaserang nakasinde sa loob.
Nasa kalahati ang hugis ng buwan at nagbibigay ito ng konting liwanag sa paligid. Ang itsura ng lugar ay nasa kapatagan nito na may iilang puno sa paligid. Sa bandang unahan ay naroroon ang malawak na palayan at may 4 na bahay lang na may iilang metro ang distansya. Nasa pinakadulo naman ang bahay ng mag-asawa. Nanatili si Tiago sa itaas ng puno at matiyagang nagmamanman sa paligid. Anumang galaw ng mga halaman at damo ay agad niya itong napapansin mula sa itaas ng puno. At sa gabing yon ay hindi nga siya nagkamali. Ngunit ibang uri ng aswang ang kanyang nasilayan. Dahil may iilang paggalaw ng lupa na tila umaalon. Isang senyalis iyon na ang mga nilalang na iyon ay mga abwak. Inilabas niya na ang itak na malapad ang dulo. Pero may nakausling matulis na bahagi sa ibaba nito. Tatarak ito sa katawan ng aswang at kapag hinila ay magdudulot ito ng 3 pulgadang lalim na sugat. Sapat na upang lalabas ang bituka ng nilalang kung matatamaan ito sa sikmura. Tinatayang nasa 5 ang bilang ng mga abwak na nagbabadyang umatake sa bahay ng buntis. Purong itim ang kasuotan ni Tiago na tanging mata lamang ang iyong makikita. Mabilis naman ang paggalaw ng lupa hanggang sa umabot na sa silong ng bahay. Doon ay nakita niya na umahon na sa lupa ang 5 malalaking bayawak. Nakatingala ito sa may sahig ng bahay at naghahanap ng malulusutan. Bumaba na ng puno ang antingero at naglakad papalapit sa bahay. Nakatayo na siya mismo malapit sa mga bayawak na patuloy sa paghahanap ng lagusan. Hanggang ang isa sa mga ito ay malapit na mismo sa kanyang paa. Walang kamalay-malay ang mga nilalang na nasa tabi na nila, ang nilalang na magwawakas sa kanilang buhay sa gabing yun. Nang mapansin ni Tiago ang buntot ng isang bayawak na halos didikit na sa kanyang paa, ay mabilis niya itong hinila at inihampas ng buong lakas sa lupa. Halos bumaon ito sa lupa at mabilis din niyang pinutol ang ulo nito, dahilan upang maalarma ang 4 na kasama at mabilis na lumabas ng silong at sa doon sa bakuran ay nag-iba ito ng anyo bilang wangis ng tao. Sa kanilang pagbubuno ay nagising naman ang mag-asawa. Binuksan ng lalaki ang bintana na may dalang lampara at tumambad sa kanya ang mga nilalang na naglalaban. Ang nakita ng lalaki ay 4 laban sa 1. Subalit ang taong nakaitim ay bigla na lamang naglalaho at sumusulpot sa ibang bahagi, dahilan upang hindi man lang makaganti ang mga aswang. Nang makita ito ng buntis, ay napasigaw na lamang ito at agad niyakap ng kanyang asawa. Dito isinara nila ang bintana at muling bumalik sa kwarto at nagdasal. Dinig na dinig nila ang pag-atungal ng mga nilalang at walang habas na pinagtataga ni Tiago ang mga ito. 2 sa mga aswang ay pilit sinasalo ang mga bitukang naglalabasan mula sa malaking hiwa ng kanilang tiyan. At ang 2 pa ay nabiyak na ang mga bungo mula sa talim na nakausli. Maya-maya pa ay natahimik na ang buong paligid. Marahang lumabas ang lalaki sa kanilang kwarto at sumilip ito sa may siwang. Doon ay nakita niya ang lalaking nakaitim na hila-hila ang 4 na aswang. Hanggang sa bigla na lang itong nilamon ng dilim. Sa pangyayaring iyon ay muling kumalat sa baryo. Ito na ang 2nd beses na may nakakita sa taong nakaitim. Pinatunayan naman ito ni Vito
dahil siya ang unang nakakita sa misteryosong taong yon. Subalit ang kaligtasan ng buntis ay pansamantala lamang. Hanggat nasa loob pa nito ang sanggol ay hindi titigil ang mga aswang na hindi ito makuha at makain. Para sa nilalang na ito, ang sanggol ay ang pinakamasarap nilang pagkain. Sa pananatili ni Tiago, sa lugar ay 3 uri na ng aswang ang kanyang nakasagupa: tiktik, asbo, at abwak. Hindi naman biro na pamugaran ang isang lugar ng mga ganitong uri at tiyak si Tiago na may iba pang uri ang umiiral sa lugar na iyon. Nagkukubli lamang ang mga ito at naghihintay ng tamang pagkakataon. Pero sa lahat ng uri ay ang gabunan ang pinakanais ni Tiagong paslangin. Dahil ang lahi nito ay siyang pumaslang sa kanyang pamilya. Isang umaga ay muling naghatid ng kalamansi ang matandang si Simon. Tiago, nabalitaan mo ba ang nangyari sa grupo ni Baltasar at sa mag-asawa na nasa palayan nakatira? Nako, pambihira talaga. Pero sa tingin ko, alam ng misteryosong tao ang nangyari kina Baltasar at hinayaan na lamang niya iyon. Sino kaya ang taong iyon, Tiago? Seryosong wika ng matanda habang nagtitimbang ng kalamansi. Kung sino man ang taong iyon, Tandang Simon, magpasalamat na lamang tayo dahil wala nang nangungutong dito. Pero sa tingin niyo po, ligtas na kaya ang babaeng buntis sa mga aswang? Sambit naman dito ng antingero. Umiiling na lamang ang matanda habang iniiba ang usapan. Ay siya nga pala, alam mo ba ang kapyastahan dito? Nako, malapit na yon. Sa susunod na 2 linggo na. Muling tugon dito ng matanda. Opo, narinig ko sa usapan ng mga tao. Bakit po magkakaroon ba ng malaking pinging sa bahay ninyo? Pabirong tanong naman dito ni Tiago. Abay, oo naman. Iniimbitahan kita at buong hapon tayo mag-iinom ng kalamansi. Pabirong tugon naman dito ng matanda. Nakikipagtawanan man si Tiago, pero ang darating na piyesta ay lubhang magpapahirap sa kanya kung sabay-sabay na aatake ang mga aswang sa iba't ibang bahagi ng baryo. Kahit gaano pa siya kagaling sa paglipol ng mga ito, nananatili ang katotohanan na mag-isa lamang siya at hindi niya kayang maipagtanggol ang lahat sa tuwing sasalakay na ang mga demonyo. Isang linggo nun bago ang pagdiriwang ay may natagpo ang bangkay ng isang babae. Nakita ito ng mga nangangahoy sa gubat. Sa kalagayan nito ay ilang araw na itong nakatiwangwang doon. Nahanap ito ng mga tao dahil sa matinding amoy. Pero wala naman taga-baryo ang may nawalan ng kapamilya. Marahil ay taga-ibang lugar ito at tinangay ng sino mang may gawa. Hindi imposible na ang aswang na bumiktima sa babae, makikita ito sa itsura ng bangkay. Ipinagbigay alam ito sa otoridad at inilibing na lamang ang katawan dahil nag-uumpisa ng maagnas. Ito naman ang nagpapasya sa antingero na kailangan niya ng romonda tuwing gabi. Sinimulan niya ito sa bahay ng buntis. Ilang oras na siyang nakabang, pero tahimik at walang banta sa paligid. Nang siya ay naglakad na patungo sa ibang lugar, ay nakakita siya ng 2 malalaking ibon na malayang nagpapaundaya sa hangin. Nakabuka ang malalaking pakpak nito, pero hindi nito naitago ang tunay na anyo kay Tiago. Ibang uri na naman ng aswang ang kanyang nasilayan at ito ay isang uri ng mandaragit. Ito ay may mistulang ibon dahil ang mga pakpak nito ay parang sa mga uwak, pero ang katawan nito ay tila wangis ng tao.
Hindi tuka ang meron, kundi mahabang pangil na nakatago sa nakakatakot nitong muka. Ang mga paa nito ay animoy paa ng ibon na may mahabang kuko at ang mga kamay ay wangis tao ngunit malalaki ang mga palad na meron ding mahabang kuko. Sinundan niya ang mga aswang hanggang sa dumapo ito sa malaki at matayog na puno. Kung titingnan ang punong yon ay hindi mo talaga mapapansin na may nakapatong nilalang doon. Bagay na napakadelikado sa taong magagawi sa ibaba ng puno dahil tiyak sa ilang segundo lamang ay matatangay na ito ng mandaragit. Sa mga sandaling yon ay may dalang latigo at buntot pagi at mahabang itak itong si Tiago. Ayaw niyang hintayin na may mabiktima pa ang mga nilalang kaya nagpasya siyang paslangin na ang mga ito. Pasimple siyang naglakad patungo sa malaking puno. Ikinubli niya ang kanyang pagiging antingero dahil nakakaramdam din ang mga aswang. Sa paglagpas niya ng puno ay naramdaman na nito ang pagbulusok ng isang nilalang. Nakatalikod pa siya at nang papalapit na ang aswang upang dagitin siya nito ay sinalubong niya ito ng hagupit ng latigo. Natamaan ito sa may ulo na agad nagdulot ng matinding sugat dahilan upang mahilo at napasubsob sa lupa ang nilalang na iyon. Umakto pa ito na bumangon ngunit inundayan niya ito agad ng mga hampas at sa bawat pagtama ng buntot pagi ay nagtatalsikan ang laman ng nilalang. Sumugod naman ang isa pa ngunit lumapag na ito sa lupa. Umuungol ito ng mahina ngunit galit na galit at bumubuka na ang bibig na may mga pangil. Sinugod ito ni Tiago gamit ang latigo. Lumaban naman ang aswang sa paghagupit ng kanyang malalapad na pakpak. Hindi rin nagpapatalo ang nilalang at nagbuno na ang dalawa. Mas malakas at mas mabilis ang mga ito kumpara sa mga abwak na nakalaban ni Tiago. Napansin niya rin na unti-unti nang bumabangon ang nakabagsak na mandaragit at tinigal po niya naman ito dahilan upang tumilapon ang katawan at bumangga sa katawan ng puno. Kahit nagtatapyasa na ang katawan ng isa pang mandaragit ay hindi pa rin ito ininda. Dito na inilabas ni Tiago ang kanyang mahabang itak. Sa pagsasalubong ng kanilang mga lakas ay tumilapon sa ere ang putol na kamay ng aswang dahilan upang mapatras ito at sumigaw ng napakalakas. Animoy halimaw na umiiyak ang nilalang na iyon. Ipinamalas ng antingero ang kakayahan niya sa bilis at naitarak dito ang itak sa dibdib na tumagos sa likuran dahilan upang bumagsak na ang aswang sa lupa. Habang ang isa pa ay lupaypay na sa ibaba ng puno. Nilapitan niya ito at walang tigil na pinagsasapak ang ulo hanggang sa mabiyak ito at nagtalsikan ang utak. Sa bandang huli ay hila-hila na naman ng antingero ang mga aswang at sa ibang bahagi ng lugar ay dito niya ito sinilaban. Sumapit naman ang araw ng piyesta. Bago magtanghali ay biglang nagpakita si Simon kay Tiago. Oh, bakit naririto ka at nagtitinda? Sa tingin mo ba may bibili ng gulay ngayon? Mas mabuti magsara ka at sumama ka sa akin. Lalantak tayo ngayon ng masasarap na putahe. Pag-anyaya dito ng matanda. Nako, tandang Simon. Nakakaya naman po. Wala kasi akong kaibigan sa baryo. Nahihiyang tugon naman dito ni Tiago. Ano ba ang tingin mo sa akin? Hindi ba't magkaibigan tayo? Sambit naman dito ng matanda. Pinagbigyan na lamang ni Tiago ang matanda. Wala nga rin kasi halos bumibili ng gulay sa umagang yon.
Sumama naman si Tiago kay Simon at dinala siya ng matanda sa isang malaking bahay. Ang bahay na iyon ay napakaraming tao at ang nagmamay-ari ng mga ito ay ang kabesa de barangay. Likas din talaga ang pagkamahiyain ni Tiago kaya halos hindi siya tumitingin sa mga tao, habang si Simon naman ay tila kilala ang lahat ng tao. Kapitan, maligayang kapiestahan sa ating lahat. Ito nga pala si Tiago, kaibigan ko. Nagtitinda ito ng gulay sa palengke. Pagpapakilala dito ng matanda. Mabuti at naparito kayo, Tandang Simon. Ikaw si Tiago. Sige, pasok kayo. At huwag kayong mahiya, maraming pagkain dyan. Tugon naman dito ng kapitan. Maraming salamat po, Kapitan. Magalang na sagot naman dito ni Tiago. Naku, ay napaka-formal mo naman. Gusto ko kasi na kaibigan ang turing sa akin ng aking mga nasasakupan. Ako ang ama ng lugar na ito at kayo ay ang aking mga anak. Magpakabusog ka, Ginoo, para may lakas ka sa pagtitinda. Ang payat mo pa naman. Masayang wika dito ng kapitan. Busog na busog nga si Tiago sa pananghaliang yon. Halos hindi nabawasan sa dami ng pagkain. Hindi may kakaila na isa nga ang kapitan sa pinakamayaman sa lugar na yon. Halatang halata din na isa itong politiko dahil sa pakikitungo sa mga tao. Subalit hindi may kukubli kay Tiago ang kakaibang nangyari sa bahay ng kapitan. Ang mga bumabahang pagkain ay hindi ito normal. Sa kabila ng napakaraming bisita ay patuloy sa paglalagay ng mga iba't ibang putahe ang mga taga-silbi. Pasimple namang inilibot ni Tiago ang mata sa paligid at hindi nakaligtas sa matalas niyang mata ang isang tao na lumabas mula sa kusina. Nakangiti pa itong nakikipag-usap sa kapitan at sa iba pang mga kakilala. Ngunit hindi nito naikubli sa antingero na ang lalaking yon ay isang sigbinan. Hindi naman masama ang pagiging sigbinan dahil ito ay ang uri ng mababait na sigbin. Ang taong may alaga nito ay may kakayahan itong padamihin ang mga pagkain sa isang piging. Napangiti na lamang si Tiago at isa na namang patunay na ang baryong iyon ay pinamumugaran talaga ng mga kakaibang nilalang. Hanggang sa nakita niya si Simon at ang kapitan na si Hector na tila seryoso ang pinag-uusapan. Maya-maya pa ay niyaya na siya ni Simon na umalis at magpunta naman sa isang kaibigan upang maghanap ng tagay. Tara na, Tiago, at lalaklak naman tayo ngayon. Siyempre, kailangan natin ng pampatunaw sa kinain. Masayang sambit dito ng matanda. Tandang Simon, mukhang seryosong pinag-uusapan ninyo ni Kapitan. Tungkol saan ba yun? Seryosong tanong naman dito ng antingero. Ay nako, Tiago. Bilang ama ng lugar na ito, hindi maiwasan ni Hector ang malungkot at mag-alala sa kaligtasan ng mga tao dahil sa mga patayan na kagagawan ng mga demonyo. Nabalitaan din niya tungkol sa taong nakaitim na nakikipaglaban sa mga aswang. Sa katunayan, nais niya itong makilala at magpasalamat sa ginawa nitong kabayanihan. Ngunit sa tingin mo ba, magpapakilala ang taong iyon? Pero alam mo, Tiago, nararamdaman ko na ang taong iyon ay nakakasalamuha lang natin. Mahabang paliwanag dito ng matanda. Tumango na lamang si Tiago at patuloy silang naglakad kasabay ng napakaraming tao sa daan. Hindi man siya halos tumitingin sa mga tao, ay napakatalas naman ang kanyang pakiramdam. Walang ginawa si Tiago kundi pakiramdaman ang mga tao dahil
Alam niya na may kakaibang uri sa paligid. Ilang oras na ang lumipas ay nananatiling normal lang ang kapaligiran. Habang si Simon naman at ang mga kaibigan ay panay tawanan sa biruan nila habang tumutungga ng alak. Nakikisabay lang din si Tiago sa mga ito. Pero ang espiritu ng alak ay hindi umiepekto sa kanya. Magkasamang tawa at ubo ang nangyari kay Simon sa labis na kasiyahan nito. Napapangiti naman dito si Tiago dahil naalala niya rito ang matandang antingero na kumupkup sa kanya. Naisip niya na sumama sa bahay ng matanda upang makita niya ang sitwasyon nito. Kahit papaano ay napapalapit na rin ang loob niya sa matandang yon. Ito lamang kasi ang matiyagang nakipagkaibigan sa kanya na walang halong pagdududa. Sumapit na ang 4:00 ng hapon. Hindi na nga halos makatayo si Simon sa labis na kalasingan nito. Dito na nagpasya si Tiago na iuwi na ang matanda. Tinanong pa niya ito kung alam pa ba nito ang daan pauwi. Anong akala mo sa akin, Tiago? Matanda lang ako pero hindi ako ulyanin. Pambihirang tao ito. Gusto mo, ipikit ko pa ang aking mga mata at tinitiyak ko sa'yo na makakauwi ako. Wika ng matanda na halos lasing na. Sige Mang Simon, ikaw po ang bahala. Umuwi na po tayo. Sambit naman dito ni Tiago. Nagpaalam naman ito sa mga kaibigan ng matanda at inakay na nga niya ang pasuray-suray na si Simon. Nang umabot sila sa magkalihis na daan, ay huminto naman itong matanda at sinipat kung pakanan ba o pakaliwa. Napapailing na lamang si Tiago at natawa ito sa itsura ng matanda. Hanggang sa tumungo pakaliwa, ang matanda na inaakay pa rin ni Tiago. May mga nakakasalubong sila na bumabati naman at nagtanong na rin si Tiago sa bahay ng matanda. Itinuro naman ng isang ale ang isang bahay na malaki. Hindi inakala ni Tiago na ang matandang kaibigan niya ay may malaking bahay. Pagwari niya ay walang ibang tao sa loob. Mag-isa lang pala itong naninirahan. Inihiga niya sa mahabang upuan sa may sala ang matanda at inayos. Nakatulog agad ito at humihilik pa. May 2 palapag ang bahay. Sa laki nito, halatang malaki ang pamilya ni Simon. Pero bakit nag-iisa na lamang ito? Nagtungo naman siya sa may kusina at tumingin-tingin sa loob ng bahay. Batid niya ang mga mamahaling gamit nito. Hindi may kukuble na may sinasabi sa buhay ang matandang yon. Dito na lumabas ang antingero sa bahay at nilibot ito. Doon niya naman nakita sa likod bahay ang isang lote na puno ng mga pananim na kalamansi. Subalit, napakakakampante naman ni Simon na iniwan ang bahay na hindi man lang nakakandado ang pintuan. Wala din itong aso na nagbabantay sa bahay. Matapos malibot ang paligid, ay naganap ng mailuluto sa kusina si Tiago. Nakita niya ang nakaimbak na isda. Nagluto siya ng tinola. Pansin rin kasi niya na may mga gulay na pananim din ang matanda. Bago naman gumabi, ay tapos na sa pagluluto si Tiago. Pero tulog pa rin ang matandang yon. Sa kalagayan nito, ay nagpasya naman siya na samahan na lang ito hanggang sa magising. Sumulyap lamang siya sa itaas ng bahay. Ayaw rin niya kasing puntahan ang itaas dahil tila kalabisan na rin kung gagawin niya yon nang walang pahintulot. Humiga na lamang siya sa kabilang upuan na mahaba at nakatulog. Ilang oras pa ang lumipas ay nagising na si Tiago, ngunit wala na sa kabilang upuan ng matanda. May nakasinding mga ilaw na rin sa loob ng bahay. Oh, gising ka na pala. Ikaw pala itong lasing eh.
Wika naman dito ni Simon na may bitbit ng mangkok na ulam. Pasensya na po, nakatulog ako. Tugon dito ni Simon habang tumatayo. Ikaw ba ang nagluto nito? Sige, kumain na muna tayo. Anyaya naman dito ng matanda. Habang kumakain ay nag-usisa ang antingero sa uri ng pamumuhay ni Simon. Ngumiti lamang ang matanda at nagwika na wala siyang pakialam kung may nais na magnakaw ng kanyang gamit. Palamuti lang daw ito sa bahay. Ayon pa sa matanda, matagal nang yumao ang kanyang asawa at ang mga anak niya ay puro babae na may sariling pamilya na at naninirahan sa kabilang bayan. Paminsan-minsan din daw ay binibisita naman siya ng mga anak nito, lalo na kapag kaarawan niya. Ayaw din niyang umalis sa bahay at manirahan sa isa sa kanyang mga anak dahil para kay Simon, ayaw niyang iwanan ang mga magagandang alaala ng bahay na iyon. Hindi naman siya nalulungkot dahil malalapit na kaibigan niya ang mga kapitbahay at nalilibang siya ang kanyang sarili sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga kalamansi. Sa katunayan, suportado siya ng kanyang mga anak kung pera lang ang pag-uusapan. Kaya pala napakamura ng kalamansing binibenta nito. Matapos naman ang hapunan, ay gumawa ng inumin si Simon gamit ang sinunog na mais na may luya. Doon sila sa balkonahe nag-usap habang umiinom nito. Ano nga palang balak mo sa mga aswang? Bigla ang tanong ni Simon na labis na ikinagulat ni Tiago. Po, anong binabalak na sinasabi ninyo? Pagtangging tugon naman dito ni Tiago. Sadyang napakagaling ko talaga. Hanggang ngayon ba, Tiago, ay wala ka pang napapansin sa akin? O mas maigi siguro na tawagin kitang Santino? Seryosong wika dito ni Simon. Halos mabilaukan si Tiago sa kanyang iniinom. Papaano nalaman ni Simon ang tunay niyang pangalan at kailan pa nito nalaman? Wala siyang matandaan na inamin sa matanda ang tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sino ho ba kayo talaga? At paano nyo nalaman ang tunay kong pangalan? Madiing tanong dito ng antingero. Kapatid ako ni Juan, ang matandang antingero na nag-alaga at kumupkup sa'yo. Salaysay pa ni Simon. Noong gabi na dinala si Tiago sa bahay ni Juan, ay nandoon itong matanda. Labis ang pagkaawa niya sa batang biktima ng gabunan. Mabuti at nailigtas pa ito ng mga antingero. Ayon kay Juan, ang mapait at nakakakilabot na karanasan ng bata ay ang sandata nito sa pagiging isang mandirigma. Nangako naman ang matanda na gagawin niya ang lahat upang maging matibay, malakas at magaling na mandirigma ang bata sa pagdating ng panahon. Si Simon ay may konting abilidad sa lihim na karunungan, pero hindi siya katulad sa nakakatandang kapatid na isang magaling na antingero. Alam na alam ni Simon ang kaiba ng antingero sa taong walang tangan. Nakumpirma ni Simon na si Tiago nga ang batang si Santino dahil sa marka nito sa kanang balikat. Dahil dito ibinaon ni Juan ang ngipin ng kalabaw na tanga nito. May kakaibang marka kasi si Juan na tanging ang mga antingerong kasama at si Simon lamang ang nakakaalam. Dahil naman sa revelasyong ito ay wala nang nagawa si Tiago kundi aminin sa matanda ang kanyang pakikipaglaban sa mga aswang sa baryo. Matapos nito ay tumayo ang matanda at may kinuha sa kanyang kwarto. Ibinigay niya kay Tiago ang isang punyal na gawa sa kahoy ng sinukuan. Malaki ang may tutulong nito sa pakikipaglaban niya sa mga demonyo. Ang punyal na iyon ay bigay sa kanya ni Juan
bilang proteksyon sa lahat ng uri ng masamang tangka. Kaya naman ganoon na lamang siya kakampante na umalis sa bahay dahil alam niyang protektado ito. Sandali lang, Mang Simon. Kung ibibigay niyo sa akin ito, papaano na po kayo? Wika naman dito ng antingero. Matanda na ako, Tiago. Kung aswang ang inaalala mo, may panlaban naman ako sa kanila. Sa dami ba naman ng aking kalamansi, tiyak doon pa lang ay babaliktad na ang kanila sikmura. Natatawang wika pa ng matanda. Pero hindi pa rin tayo nakakasiguro. Alam niyo naman kung gaano katusong mga nilalang na yon. Pag-aalala pa ni Tiago. Sa tingin mo ba ay hindi pa ako binisita ng mga aswang? Mas kailangan mo yan, Tiago. Isipin mo ang buhay ng nakakarami. Sa iyo na yan. Mas magagamit mo yan. Alalahanin mo hindi biro ang kakayahan ng isang gabunan. Wika pa dito ng matanda. Sa bahay na ni Simon, nagpalipas ng gabi si Tiago at pagsapit ng umaga ay isinama niya ito sa kanyang tahanan. Dahil sa nalaman ni Tiago ay hindi na ito nag-atubiling ilahad sa matanda ang lahat-lahat. Isinama niya pa ito sa kanyang sikretong kwarto at doon tumambad kay Simon ang napakaraming sandata at idinagdag ng antingero ang punyal ng sinukuan sa mga nakahilerang iba't ibang uri ng sandata. Mag-iingat ka sana, Tiago, sa iyong piniling landas. Lahat ng bagay ay may katapat. Pero alam ko na pinalaki at sinanay ka ng mga antingero para sa ganitong gawain. Wika pa dito ng matanda. Maraming salamat po sa pag-aalala, Mang Simon. Hanggat nabubuhay ako, hindi ako titigil sa pagtugis ng mga nilalang ng dilim. Tugon naman dito ng antingero. Makalipas ang ilang araw, ay bumisita si Hector sa palengke at kinamusta ang mga tao. May plinano kasi ito na mas palakihin pa ang palengke. Habang naglilibot ang kapitan, ay may napansin si Tiago na isang lalaki na bago sa kanyang paningin. Hindi man ito nararamdaman ang tunay na anyo, pero alam niyang may kakaiba dito. Tumitingin-tingin lamang ito sa mga paninda. Matangkad at malaki ang pangangatawan ng lalaki na halos kasing edad lang niya. Patuloy sa pagsipat ang antingero sa lalaking yon hanggang sa nawala na lamang ito sa kanyang paningin. Lumabas naman siya ng tindahan at sinubukang hagilapin ang lalaking yon, ngunit nabaling ang kanyang atensyon sa isang babae na bumibili ng kanyang paninda. Kinabukasan naman ay nagulantang ang mga tao dahil sa pagkawala ng sabay-sabay ng kanilang kapamilya. Tinatayang nasa 5 katao ang nawawala at 2 dito ay mga bata. Gumuhit sa diwa ni Tiago ang sobrang galit. Lalo pa nang may isang taong nagkwento na nakakita siya ng isang malaking tao na may mahaba at maputing buhok ang umalis sa bahay ng isa sa mga nawalan. Sa paglalarawan nito ay kumpirmado na isang gabunan ang aswang na nambiktima. Subalit hindi alam ni Tiago kung saan ito hahanapin. At tiyak niya sa mga oras na iyon ay patay na ang mga taong nawawala. Ang pangyayaring iyon ay naging dahilan upang hindi magbukas ng tindahan si Tiago. Nagpasya siyang libutin ang buong baryo habang nakakubli ang kanyang sarili. Pagsapit naman ng hapon ay nakita niya ang lalaki na naglalakad sa hindi mataong daan. Palihim niya naman itong sinundan hanggang sa bigla itong huminto at dahan-dahang lumingon sa kanya. Laking pagtataka ni Tiago dahil sa kabila ng kanyang pagtatago ay naramdaman pa rin siya ng nilalang na yon. Sa paglingon nito sa kanya ay nag-iwan pa ito ng ngiti. Pahiwatig na nakikita nga siya nito. Dito na napagtanto ni Tiago
na hindi basta-bastang aswang ang nilalang na yon. Huminto rin si Tiago at tila nagpakiramdaman sila ng aswang. Makalipas naman ang ilang sandali ay biglang tumakbo ng napakabilis ang nilalang na yon. Agad naman itong sinundan ni Tiago. Sumuot ito sa kakawyan at biglang nawala. Sa kanyang pagpapatuloy ay panakanakang nasisilayan niya ang imahe ng lalaki na tila pinaglalaroan siya nito. Hanggang nakita niya ang isang abandonadong kubo. May mabahong amoy din na nagmumula rito. Nawala na rin ang presensya ng lalaki sa buong lugar. Kaya naman nagpasya na lamang siya na umuwi. Pagsapit naman ng gabi, oras na ng kanyang pagroronda. Sa pagkakataong ito ay 2 may iksing itak na ang kanyang dinala. Mas madali itong gamitin sa malapitan na laban. Isinukbit din niya ang punyal ng sinukuan sa kanyang tagiliran. Binalot niya na ng itim na kasuotan ang katawan at handa na ang antingero na may 7 mutya sa labanan. Ang ginawa niya sa gabing yon ay nagpalipat-lipat siya sa mga puno. Iniwasan niya ang maglakad sa paraang ito ay mas malawak ang kanyang nakikita dahil nasa itaas siya nito. Tatalo na sana siya sa isang puno na malapit sa mga kabahayan nang may biglang bumangga sa kanya. Bumagsak naman siya sa lupa at nagpagulong-gulong. Mabilis naman siyang nakatayo at tumambad sa kanyang harapan ang isang gabunan. Mas malaki ito kumpara sa mga nakakalaban niya dati na ganitong uri. Humawak naman ang nilalang sa haligi ng isang bahay at bigla nitong hinila dahilan upang mawasak ang isang bahagi ng bahay at doon nagising ang mga nakatira. Naghiyawan ang mga tao nang makita nila ang isang napakalaking halimaw. Sumugod ang aswang gamit ang haligay ng bahay. Pinaghampas nito si Tiago, ngunit naiilaga naman ito ng antingero. Dahil na rin sa sigawan ng mga tao, sa nawasak na bahay ay nagising na rin ang mga kapitbahay nito. Isa-isang nagsindi ng ilaw ang mga ito at lumiwanag ang kapaligiran. Ngumisi naman ang aswang na tila sinadya niyang magising ang lahat. Umangin ng napakalakas ang gabunan at sinugod muli si Tiago. Dito na nagpangbuno ang dalawa at aminado si Tiago. Nakakaiba ang taglay ng nilalang na yon. Animoy supremo ito ng kanyang lahi. Sa kanilang laban ay tila walang silbi ang 2 itak ng antingero. Kaya naman dinaan na lamang ito ni Tiago sa lakas laban sa lakas. Nagbubungguan ang dalawa na tila hindi iniinda ang sakit sa katawan. Makailang beses na ring tumilapon si Tiago. Halos kalahating oras na ang kanilang labanan at wala pa ring sumusuko sa dalawa. Nagdulot ito ng pagkasira sa iba pang mga bahay habang ang mga tao ay gumawa na ng siga at may mga sulo at itak na rin bilang panlaban kung sakali. Kitang-kita nila ang tagisan ng lakas, aswang kontra sa taong nakaitim. Isang pagkakataon lang ang kailangan ni Tiago, ang masaksak ng sinukuan ang aswang na yon. Hanggang sa nahawakan ng nilalang ang liig ni Tiago at halos nawala na siya ng hangin. Habang kaharap niya ang nakakakilabot na itsura ng gabunan, ay naalala niya ang nangyari sa kanyang ina at kapatid na walang awang pinaslang ng isang gabunan. Pinilit niyang hinugot ang punyal ng sinukuan at buong lakas na itinarak sa dibdib ng nilalang. Sumigaw ito at napaluhod na lamang. Dito na inundayan ng sapak ni Tiago ang nilalang
sa bawat sapak ay ang alaala ng kanyang nasirang pamilya. Sa pagbagsak ng nilalang ay literal na naglakad si Tiago habang hila-hila niya ang katawan ng gabunan. Subalit ang pangyayaring iyon ay nag-iwan sa isipan ng mga tao kung sino ang tunay na pagkakakilanlan ng misteryosong tagatugis ng aswang. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa mga taong nasa likod ng pagpapanatili sa kapayapaan sa ating paligid. Marami sa kanila ang hindi natin kilala, ngunit ginagampanan ang responsibilidad sa mga tao. Si Tiago ay mahahalin tulad natin sa mga bayani na may malaking kontribusyon sa ating kalayaan, ngunit iilan lang sa atin ang nakakakilala at hindi lang nailathala ang kanilang pagkakakilanlan. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Kung nagustuhan nyo ang kwento natin ngayong araw, mag-subscribe kayo dito sa ating channel at mag-iwan na rin kayo ng komento. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.